Ito kaya ang dahilan kung bakit nakalimutan na si General Nicolas Torre III na ibalik sa pwesto o bigyan ng posisyon sa Philippine National Police dahil ito po ay mayroong panawagan at sinasabi niyang galit na ang mamamayan sa korupsyon. Ganon? Sawa na rin tayo sa mga panlilinlang. Bukas sa mga rally, ipakita natin ang lakas ng taong bayan at gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ayan o. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, kundi sa pagkakaisa. Yan. Ito po si General Nicolas Torre III. Kasama nyo, laban sa korupsyon at pang-aapi. Ayun. Yan ha. Tinatanong ko lang ha. Galit na ang mga tao sa korupsyon. Galit na raw eh. Sawang-sawa na rin tayo Ayan o. sa mga panlilinlang. Bukas sa mga rally, ipakita natin ang lakas ng taong bayan at gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, kundi sa pagkakaisa. Ang ganda naman ng sinabi niya. Kaya lang, siyempre, may mga nasa gobyerno siguro or malalapit sa ating Pangulo, mga balat sibuyas, onion skin. Tama naman yung panawagan niya eh. Galit na ang mga tao sa grapeng korupsyon. At yan po ay karapatan ng isang general ng PNP kahit sino na sabihin. Pero sa akin pong tingin at pagsusuri dahil sa tagal ko na po sa media at alam natin na merong nasa gobyerno talaga na balat sibuyas. Pag sinabi mo yung karapatan ng tao at karapatan ng mamamayan na gawin ang dapat gawin, minsan ikinagagalit nila. Sa halip na tanggapin na constructive criticism, nagiging personal. Hindi ho personal yung panawagan. Nagalit na ang tao at dapat talagang labanan ng korupsyon. Yan ay sinabi ni General Torre noong pa bago nagkaroon ng mga rally at ngayon magkakaroon ulit ng mga rally. Kaya tinatanong ko, kayo dyan sa Malacanang at malalapit kay Pangulong Marcos, balat sibuyas ba kayo? Napipikon kayo sa panawagan ni General Torre? Yan ba ang dahilan kung bakit until now ay floating pa rin, walang command, walang ginagawa si General Torre, samantalang yan ay general na matalino, magaling, matapang, may paninindigan. Sa aking personal na pananaw. Itapos na po ang kanyang bakasyon eh, noong October 30 pa. Mula nang siya tanggalin as PNP Chief or Director General, nag-leave siya at allowed naman siya mag-leave. Halos 2 buwan. Ngayon tapos na ang leave niya, nandyan lang siya, pulis pa rin pero walang ginagawa, walang command. Bakit? Meron bang pumipigil kay Pangulong Marcos na grupo na balat sibuyas? May galit kay General Torre kaya hindi mabigyan ng posisyon? Or hindi naman siguro ang Pangulo magtatanim ng galit yan. Malaki ang pakinabang ni Pangulong Marcos diyan kay General Torre at ang mga mamamayang Pilipino. Ito'y nagpapatunay lang doon sa sinabi ko na dati pa, merong mga nakapaligid sa Pangulo na iba ang galaw. Sa halip na maging positibo, siguro ang advice nila o sinasabi sa Pangulo, nagiging negatibo kaya nakakalimutan ng taong may kakayanan at tinahanap ng tao. Alam po ninyo, hindi man lahat pero majority ng Pilipino humahanga kay General Torre dahil may paninindigang pulis. Pero pagkat hanggang ngayon na hindi po mabigyan ng pagkakataon. Marami na hong speculation sa pantaha ang taong bayan na ilalagay sa kanyang posisyon pero hindi nangyari. Yung Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pinakahuli, hindi napunta sa kanya, napunta kay General Acorda, tinanggal kay General Cruz. Di ba? Yung Independent Commission for Investigation at saka Senior Advisor, hindi po napunta kay Torre, napunta kay General Azorin. So dalawang mas batang general na retirado na ang nabigyan ng mga posisyon, PAOK at saka ICI. Pero itong aktibong general na mayroong 4-star general, hindi po siya nagretiro. Until now, wala pang command, walang binibigay na trabaho. Bakit? Sino ang humaharang sa kanya? Sino ang nanggigipit sa kanya? Sino ang balat sibuyas
onion skin nakapaligid sa Pangulo na ina-advise nila ang Pangulo sa maling impormasyon kung ano man ang tingin nila kay General Torre. Sayang naman. Mr. President, sundin po ninyo ang kagustuhan ng mamamayang Pilipino. Majority ng Pilipino hinahanap ang tapang, talino at galing at sakripisyo, paninindigan ni General Torre. Kahit anong posisyon na ibigay mo dyan, tatrabahuin niya. Ano ba sabi ni General Torre sa mga interview ng isang linggo? Naghihintay lang siya. Kung ano ang bibigay sa kanya, tatanggapin niya. Magtatrabaho siya para sa mamamayan. Bakit hindi bigyan? Sa dami na ng problema ng ating bansa, nasisingitan pa yung ganyan. Para ho lalong lumakas, Mr. President, ang suporta sa inyo. I tell you, ng taong bayan, lalakas pa kayo. Bigyan nyo ng posisyon ang taong hinahanap ng mamamayan. Bigyan nyo ng posisyon ang taong mayroong kakayanan. Makakatulong po sa inyo. Tinanggap niya kahit masakit yung pagtanggal sa kanya as PNP Director General. Nagbakasyon siya. Ngayon tapos na ang bakasyon, floating pa rin. Bakit naman? Tapos kung sino-sino nakapwesto dyan. Nakakapanghinayang. Sana bigyan po. Maraming trabaho. Maraming problema ang bansa. Maraming problema ang ating Pangulo. Pero nasisingitan pa ng may mga personal at ibang interes. Kaya yung mga taong karapat dapat hindi maibalik o hindi mabigyan ng posisyong kailangan at makakatulong sa kanya at sa mamamayan. Ano ang inyong masasabi dyan? Any reaction? Sige lang po. Yeah. Talagang ngingiti ka na lang at matatawa ka na lang sa mga paikot Ay hindi tayo pwedeng pekutan. Alam natin ang inyong mga galaw. Pag dumating ang araw na alam ko kung sino humaharang at sino yung mga balat sibuyas, papangalanan ko yan. Wala akong pakialam sa inyo. Kasi ang aking pagsasakripiso ay sa gobyerno, mamamayang Pilipino yan, at si Pangulong Marcos. Ang boss ko ay mamamayang Pilipino. Hanggat ang mamamayang Pilipino ay tumutulong kay Pangulong Marcos, magtulong-tulong tayo. Wala akong pakialam sa mga nasa gobyerno o sino-sino dyan. Si Pangulong Marcos lang ang gusto kong tulungan kasi ginagawa naman niya ang para sa atin. Ayaw lang maramdaman ng iba. Di ba? Okay. Samantala, ito. Ito malinaw ito. Andres Jose, aka Anjo Iliana, kinagamit lang ng DDS. Ginamit ng mga Duterte supporters at nagpagamit naman. Yan ang mabigat. Ang kawawa si Anjo Iliana. Itong si Anjo ang maraming kasong kakaharapin. Yung ceasefire ay hindi nangangahulugan na wala siyang pananagutan. Ceasefire lang, pumayag siya. Pero ang pagpapail ng kaso dahil sa kanyang pagsira sa pamilya ni Soto at sa Itbulaga, yan ay kanyang pananagutan. Kaya Anjo, kung nagpagamit ka ng libre, kawawa ka. Kung nagpagamit ka ng may bayad, kawawa ka. Ikaw ang merong accountability sa pamilyang Soto, sa Itbulaga at sa kanilang mga followers. May paglalagyan ka dyan. Dinadaan mo sa biro, pero ang damage ay matindi. Damage was done. Kahit nag-sorry ka pa, kahit nag-ceasefire pa. Law is law. No one is above the law.